May nagmamasid sa'yo, mula sa mga anino, mula sa likod ng iyong mga takot. Maligayang pagdating sa Whisper in the Dark. Handa ka na ba matakot? Ako si Mike, 45 taong gulang na ngayon at nakatira kasama ang pamilya ko sa Pasay. Pero ang pinagmula ng aking takot at pananabik sa buhay ay nangyari pa noong ako'y bata pa sa Surigao del Norte, Mindanao, sa isang payak na bayan na aming tahanan noon. Pag-uwi ni Openg mula Middle East, palagi siyang matamlay. Laging nakahiga at hindi madalas kumain. Sa aming payak na buhay sa probinsya, hirap ang mga lolo't lola ko kaya hindi rin namin madala si Openg sa doktor. Nakakahiya dahil simple lang ang buhay namin, nagtatrabaho kami sa lupa na hindi amin, kaya araw-araw ay puno ng hirap at pagod. Habang lumalala ang kalagayan ni Openg, palagi niya sinasabi na may mga kakaibang huni at tunog na naririnig lalo na kapag gabi. Hindi namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi namin alam noon na napasahan si Openg ng sumpang aswang. Nakuha niya ito sa amo nilang lola sa Middle East, na isang aswang pala. Bago ito namatay, dinilaan ng lola ng amo ni Openg ang tenga niya at pinasok ang kanyang mga laway, isang ritual na nagpailalim kay Openg sa pagiging aswang. Ayaw maniwala ng mga lolo at lola ko sa mga nangyayari kay Openg. Kahit siya mismo ay hindi nagsalita tungkol sa kanyang karanasan sa Middle East, lalo na tungkol sa lola ng amo niyang aswang. Sa kabila ng mga kakaibang huni at nangyayari sa gabi, nanatili silang hindi naniniwala. Kaya dahil sa tibay ng mga pangyayari, nagpatawag ang aming mga lolo at lola ng isang manggagamot mula sa kabilang bayan, si Mang Ramon, na kilala sa husay at galing sa mga kakaibang sakit at lalo sa mga nanuno o kaya sa mga ibang elemento. Dumating si Mang Ramon, sinimulan niyang gamutin si Openg. Sa bawat ritual at dasal na kanyang ginawa, unti-unting nalantad ang buong kwento, na ang karamdaman ni Openg ay hindi basta sakit, ito ay sumpa, na nakuha niya mula sa lola ng amo niya sa Middle East. Doon namin nalaman na dinilaan ng matandang babae ang tenga ni Openg at pinasok ang kanyang mga laway, isang malupit na ritual sa pagpasa ng sumpang pagiging aswang. Hain kasi mamatay ang isang aswang kung hindi maipasa ang mutya ng pagkaaswang. Hindi naging madali para sa amin ang maling pangunawa ng mga lolo at lola, lalo na si Lolo Oscar. Makitid ang kanyang paniniwala, sabi niya, hindi totoo yung aswang na mga yon, lalo na sa Middle East. Sa modernong lugar na yon, may aswang. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ni Mang Ramon, at sa mga kakaibang nangyari kay Openg. Para sa kanya, sakit lang ang kanyang dinaranas. Isang malubhang sakit. Ngunit siniguro ni Mang Ramon na ipagpapatuloy ang kanyang paggamot upang maalis ang yangga. Tsaka, nga pala ang yangga ay uri ng ibon sa loob ng katawan ng aswang, pag ito ay magkaroon na ng pakpak at lumaki sa katawan ng tao, maging ganap na itong aswang. Kahit pa laban sa pagdududa ng mga nakatatanda sa aming pamilya, sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, ang laban para kay Openg ay patuloy, isang laban sa loob ng katawang tila unti-unting nawawala sa kanya. Sa isang madilim na gabi sa simpleng bahay namin sa probinsya, tumindi ang sitwasyon ni Openg. Pinilit ni Mang Ramon na gamutin ang tiyahin ko sa kanyang kakaibang sakit. Tinali si Openg sa higaan ang mga kamay at mga paa niya sa gilid ng higaan. Ang buong pamilya namin ay nagtipon sa sala, nakabukas ang mga pintuan ng kwarto. Ngunit di namin matiis na hindi marinig ang sigaw at hikbi ni Openg. Habang hawak ni Mang Ramon ang pamalo na mahaba at tila buntot ng hayop, wala kaming ibang maririnig kundi ang hagulgol ni Openg na tila umaawit ng kalungkutan at galit.
Ngunit isang matinding takot ang bumalat sa amin nang malaman naming ang pamalo pala ay pantat pagi, isang bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang, lalo naming naramdaman na malalim at madilim ang laban na ito. Balisa ang buong bahay. Ang mga sigaw ni Opang ay pabago-bago, minsan babae ang boses. Minsan parang sigaw ng hayop. Iba pa ay parang lalaki ang sumisigaw. Ang mga malalim nilang hinagpis ay pumupuno sa hangin, na parang may dalawang nilalang na naglalaban sa loob ng kanyang katawan. Si Lolo Oscar, na minamahal si Opang bilang kanyang paboritong anak, ay lalo pang naging balisa at naguluhan. Hindi niya matanggap ang nangyayari sa kanyang anak na tila nawawala sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob at pagdududa sa mga ginagawa ni Mang Ramon. Lumabas si Mang Ramon sa kwarto, buong pagod at pawisan. Dala ang bigat ng laban na di niya inasahan. Ngunit sa halip na magbigay ng pag-asa, sinabi niya ang matagal na naming kinatatakutan. Hindi kakayanin ng espiritu pumasok sa katawan ni Opang. Masyado na siyang malakas, ang Yangga ay lumalaban. Kung pilitin ko palabasan baka mapatay ko si Opang. Ang sumpa ay lumalim na. Ginawan ko ng lahat ng paraan at makakaya ko, subalit hindi kaya pang gamutin. Nilamon ng tensyon ang buong bahay sa mga salitang ito. Nagalit si Lolo Oscar ng husto, na parang nasaktan sa mismong puso. Ginawang hayop ni Mang Ramon si Opang. At ngayon sasabihin niyo lang, pasensya na, hindi kaya gamutin, lumayas ka baka mapatay kita Ramon, sigaw ni Lolo Oscar. Nagalit na galit. Ang ambag ni Mang Ramon ay nagdulot ng init at sama ng loob sa buong pamilya. Aniya, hintayin nyo na lang na maging ganap na aswang si Opang sa loob ng ilang araw mula ngayon. Bumulusok sa puso namin ang takot, galit, at kawalang pag-asa. Ang gabi ay puno ng iyak, sigaw, at sama ng loob. Ang pamilya na minsang masaya, ngayoy naglalaban ng paniniwala at pag-asa. At sa kabila ng lahat, ang isang bagay ang aming bawat isa ay tiyak, ang dilim na dinala ni Opang ay unti-unting nagtataglay ng kapangyarihang hindi namin kayang labanan. At maghintay na lang kami kung ano ang susunod mangyari, kung maging ganap na aswang si Tia Opang. Isang gabi, tahimik ang bahay pero pinupuno ng bigat ang puso ni Lolo Oscar nang pumasok siya sa kwarto ni Opang. Nakahiga si Tiyahin sa kama, at dahan-daang nilapitan niya ito habang nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Bamulong si Lolo Oscar sa mahina niyang tinig, halos sa hangin lang marinig, "Anak, kung maging aswang ka man, wag na wag mong biktimahin ang pamilya natin. Ibang tao lang ang dapat mong takutin, hindi kami." Tahimik na nanatiling nakahiga si Opang, hindi sumagot. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng mga salitang iyon. Nang umalis si Lolo Oscar, dahan-daang nilinggan niya ang likod ni Opang na parabang may bahagyang sabik ng ngiti na di maipaliwanag. Sa sala kami, nag-uusap-usap habang nagbabantay sa nangyayari. Ilang oras ang lumipas nang pumasok ang ama ko sa kwarto. Biglang ngumisi siya nang sinabing, "Tay Oscar, wala si Opang." Nang marinig ito ni Lolo Oscar, dali-dali siyang pumunta sa kwarto. Sa bawat hakbang, lumalakas ang pagkabahala niya sa pagkawala ng anak niyang si Opang. Pagdating niya, wala talagang bakas si Opang, ang kama ay naayos, ang kwarto tahimik at malamig. Nagpalitan kami ng tingin sa sala, buong puso naming naramdaman na may kakaibang nangyayari. Ang gabing yon ay tila pagsalubong sa isang bagyong bago pa lamang magsimula. Buong gabi kaming naghintay sa bahay, ang bawat sandali ay puno ng pangamba. Si Lolo Oscar ay walang tigil sa paglalakad. Balisa at hindi mapakali. Hindi matiis ang puso niya kaya lumabas siya upang hanapin si Tiyahin Opang sa paligid,
umaasang may mababalitaan o makikitang bakas ng kanyang nawawalang anak. Ngunit kahit saan siya maghanap, wala siyang natagpuang kahit anong palatandaan ni Openg. Sa kabilang bahagi ng aming lugar, sa gitna ng malawak na palayan, isang batang inutusan ng kanyang mga magulang na mag-igib ng tubig sa sapa ang naglalakad pabalik sa bahay. Dumilim na ang paligid, at hindi niya namalayang may nakabantay sa kanyang paglalakad. Doon, sa madilim na sulok ng palayan, anabangan siya ni Openg, ang tiyahin ko na ngayoy naging aswang na. Naglalakad ang bata sa gitna ng malawak na palayan. Ang mga anino ng gabi ay naglalaro sa bawat tugatog ng mga palay. Malayo pa, may naaninag siyang isang hugis tao na nakadapa sa pilapil ng palayan, eksaktong nasa daan kung saan siya dadaan. Habang lumalapit ang bata, mga 5 dipa na lang ang pagitan nila, huminto siya at tinanong ng malakas, "Sino ka? Magpakilala ka." Akam sang sumikat ang buwan mula sa likod ng mga ulap, nagkaroon ng tinig na malamlam na liwanag sa madilim na daan. Sa kanyang harapan, nakita niya ang mukha ng taong nakadapa. Mamumula ang mga mata nito na tila naglalagablab na apoy. Tumutulo ang laway mula sa itsura ng isang nilalang na hindi tao. Mahahabang kuko ang nakakabit sa mga kamay nito, at ang mahabang buhok ay nakatakip sa kalahating mukha, na nagsisilbing kortinang nagtatago ng higit pang karumaldumal na anyo. Ang mga matang pula ay nanalisek, at sa kanyang boses na malalim, at umuungol, biglang sumugod ang nilalang kay bata. Ang mundo ng bata ay napuno ng takot, at ang gabi ng palayan ay nauwi sa isang kalbaryo, isang madilim na paghabol na may tanging pag-asa lamang ang makaligtas mula sa anino ng aswang. Biglang sumigaw ng malakas ang bata, nagungusap ng takot sa bawat pantig, "Aswang! Aswang!" Tumakbo siya ng mabilis. Habang patuloy ang sigaw, tumatawag sa kanyang ama at ina na sana'y makarating upang tulungan siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tinig, mas mabilis na dumiretso si tiyahin Openg sa kanya. Ngayoy ganap na anyo na ng isang aswang. Ginamit ni Openg ang kanyang malalakas na kamay at paa para magtakbo ng mas mabilis kaysa kahit sinong tao. Hindi nagtagal, naabot niya ang bata na tila walang pag-asang makatakas. Sa kahuli-hulihang sandali, sumigaw muli ang bata nang may matinding takot, ngunit ito na rin ang huling sigaw. Sa gabing yun, naging unang biktima ni Openg ang bata, isang simula ng madilim na kapalaran na bumalat sa amin. Nang maabot ni Openg ang bata, wala nang pag-aatubili ang tiyahin kung naging aswang na. Sa isang mabilis na galaw, kinagat niya ang leeg ng bata. Pilit na sinipsip ang init ng dugo nito na nagbigay lakas sa kanyang misteryosong anyo. Pagkatapos nito, ginamit niya ang mahahabang kuko upang buksan ang dibdib ng bata. Sa dilim ng gabi, nagliliwanag ang mga pulang patak ng dugo na dumadaloy mula sa sugat habang si Openg ay lumalalim sa mismong buhay na pinagsimulan ng kanyang kagutuman, sinipsip at inubos ang kaugalian ng mga nilalang na naglalakbay sa gabi. Isang patunay na tuluyan na siyang nawalan ng sarili. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan. Ang huling sandali ng bata ay naging unang hakbang sa madilim na landas na tinahak ni Openg, isang landas na magpapaikot sa aming buhay sa takot at hiwaga. Ito lang ba ang natitira? O may ibang nakatago?